Hello, Taurus, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all. Una mensahe ni Taurus, we have the full energy. Ayan, napakaganda kasi this is a new beginning energy. So, this is exciting kasi kapag may bago tayong sisimulan, may bagong ganap sa buhay natin, di ba? It is very exciting for us. Kasi, syempre, bago to, di ba? This is, something na parang ibi-baby na naman ninyo yung gano'n. Kaya this is very exciting. So, this is, you're going to take risk dito. Maybe ito na yung pagkakataong nakikita ninyo na panahon na para mag-grow na kayo, panahon na para lumabas na kayo sa inyong comfort zone, kaya you're ready now to take risk. So, good luck sa'yo. We have 4 of Pentacles. Ayan. So, pwedeng ano to, kasi itong the Fool, it could be in any area of life, no? Pwedeng merong bagong relationship, pwedeng bagong trabaho, bagong place of residence ang pupuntahan ninyo. It could be anything, no, na gagawin ninyo. At maaari din na bagong diskarte pagdating sa pera, bagong way of managing your money ang pwedeng i-apply ng iba sa inyo rito pagdating din sa inyong kaperahan, no? Kasi this is also a reminder para sa inyo to manage your money wisely, to manage your resources wisely. So, pwedeng ang isa sa mga gagawin din ninyong pagbabago dito sa buhay ninyo is about money. Kung paano mo ibabudget ang inyong kaperahan, 'di ba? Diskarte pagdating sa inyong finances. So, maaaring 'yan ang bagong ganap sa buhay nyo. Hanged Man, this is delays, stagnant energy, so pwedeng magkaroon ng pagtigil dito ang mga ginagawa ninyo. Pwedeng you're going to take a pause, pwedeng magpapahinga muna kayo sa inyong ginagawa, to take rest, or pwedeng magninilay-nilay kayo, magmumuni-muni kayo, no? Nagliliwanag yung ulo niya, no? So, most likely, meron ditong bagong perspective that will arise, maaring meron bagong ideas, parang light bulb moment din ninyo siguro ito, Taurus, na meron kayong parang breakthrough, diba? Na may isip, no? So, pwedeng, yun ang may apply ninyo sa pagpapatuloy ng kung ano man ang ginagawa ninyo. Hierophant, ayan. So, pwedeng ang iba sa inyo dito is a teacher, pwedeng you are a spiritual guide, spiritual counselor, diba? Pwedeng, pwede rin na kayo ay mentor, pwede rin na advisor kayo, so, siguro along those lines, no, ang mga ginagawa ninyo. Pwedeng yun ang career ninyo, pwedeng ganon. Pwede rin, na si Hierophant kasi marriage card din ito eh. So, baka ang iba sa inyo, baka magpapakasal na, baka mag-aasawa na, no? Or pwede rin na, baka yan ang pinag-iisipan ng iba sa inyo. Ready na ba? Diba? Ready ka na ba na mag-asawa? Ready ka na ba na mag-settle down? Kasi maaring gusto mo nang dito, gusto mo nang mag-propose sa person ninyo, 'di ba? Or pwede rin na baka merong proposal na dito at baka hindi pa ninyo nasasagot, 'di ba? Kasi baka nag-iisip-isip pa kayo. So, pwedeng ganoon din ang sitwasyon dito ng iba sa inyo. So, tingnan natin kung anong mga mensahe naman para sa inyo pagdating sa inyong usaping puso, pag-ibig, 'di ba? Love life, relationships. So, we have, don't make decisions based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Ayan. So, kung ano yung nararamdaman ninyo, kung ano yung totoong nasa loob ninyo, ano yung nararamdaman ninyo, ano yung laman ng isip ninyo, yun ang gawin ninyo, yun ang pagbasihan ninyo ng inyong mga decisions, lalong-lalo na pagdating sa inyong relationship, no? Lalo-lalo na sa love life. Kasi that is a huge decision, no? Ano man ang usapin dyan na pinag-uusapan ninyo pagdating sa love life, malaking decision yan. Kaya, huwag kayong magdesisyon kung kayo'y galit, kung kayo'y may guilt, kung kayo'y nagtatampo. That is not the right time to make a decision. Okay?
So, acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. 'Di ba? Totoo. Kasi, ah, mas magandang tanggapin na lang natin, i-embrace natin kung ano ang nangyayari. 'Di ba? Rather than stressin natin ang sarili natin, kakapilit, kaka-insist kung ano ang gusto natin, 'di ba? Kung kunyari gusto nating baguhin ang tao, gusto nating baguhin ang person natin, 'di ba? Parang parang hindi tayo magsa-succeed diyan, 'di ba? Na i-impose natin sa kanya kung ano ang gusto natin, mas lalo lang tayo mai-stress. Kasi hindi rin tayo makaka-expect if our person is going to do what we want him or her to do, 'di ba? Kasi mahirap pasunurin ang isang tao, lalong-lalo na kung hindi niya kagustuhan 'yon, kung hindi niya idea 'yon, kung hindi bukal sa kanyang loob. So tayo lang din ang mai-stress. So instead of changing them, just let them be, 'di ba? At nandiyan lang tayo para gabayan na lang sila, 'di ba? Tanggapin natin kung ano siya at gabayan na lang natin sila. Nandiyan lang tayo para umagapay din sa kanila. Pero yung i-impose natin sa kanya kung ano yung gusto natin na maging siya, 'di ba? Parang hindi tayo magkakasundo diyan, 'di ba? Parang hindi kayo magkakasundo at yung person ninyo kapag gano'n. So, sabi dito, there is no point trying to change. Ayan na, that which is beyond our control. Tsaka, tama, hindi natin kontrolado yon, 'di ba? Kasi hindi tayo yun eh. Ibang tao yun eh. Yung person natin is a different person, 'di ba? Hindi pwede yung gusto natin, yun din ang gusto niya. Pwede, magtsamba tayo, gano'n, as totally in sync tayo, but tsamba-tsamba lang yun, 'di ba? Meron tayong uniqueness, no, sa bawat isa. Meron tayong pagkakaiba sa bawat isa. Kaya kailangan na respetuhin din natin yung pagkakaiba ng bawat isa. So what else? We have freedom. Ayan na, there is nothing stopping you. The path is clear if you want it to be. Ayan. So, para sa atin ito, 'di ba, Taurus? Nothing is stopping you. The path is clear if you want it to be. No, pero para maganda itong i-apply sa sarili natin, 'di ba? I-apply natin 'to sa sarili natin. So tignan natin kung ano pa ang ganap. Para naman sa usaping pera, finances, career, tignan natin kung ano mga messages para sa iyo. We have debt. Ayan. So may past due na. Meron ng past due na utang ang iba sa inyo rito. And you don't have enough money yet, or maybe you don't have money yet para dyan. So, siguro hindi pa yung due date na to, nag-fall siguro sa time na hindi pa dadating yung pera ninyong ine-expect, no? Or yung sahod niyo baka off timing, no? Sa pagdating ng pera ninyo, kaya pwedeng ganon. So, pwede ngayon, yan ang kinakasakit ng ulo ninyo, 'di ba? But you can do some negotiation siguro, 'di ba? Pag-usapan, pwede naman makipag-usap, pwede naman may promissory note. So, depende sa inyong sitwasyon, no? You just need to deal with it. We have work from home. Ayan, for others of you, siguro hanggang ngayon naka-work from home pa rin kayo, no? So, reminder lang din sa inyo na kasi baka kung yung trabaho ninyo, lalo-lalo na kung ganito, no, na lagi kayong maghapon kayo sa computer, maghapon kayo nakaupo. So, reminder lang yan sa inyo na dapat din, paminsan-minsan tatayo din kayo, every hour at least mag-stretching kayo for few minutes, 'di ba? Para hindi kayo, alam mo yun, yung katawan naman ninyo, yung dugo naman ninyo magano naman, mag-flow naman ng tama, 'di ba? At hindi kayo magkaroon ng mga sakit-sakit sa katawan. So what else? We have insurance. Ayan. So siguro baka yung utang na yan, baka sa insurance yan, no? Hindi pa siguro kayo nakakabayad ng premium ninyo, pwedeng ganon. Or maybe kailangan ninyo, baka reminder ito para sa inyo, no, na magano kayo na asikasuhin nyo na yung insurance ninyo, health insurance, yung ganon, yung medical ninyo, whatever, life insurance, so pwede mga ganon. Baka meron kayong
pending na application for insurance, pwedeng gano'n, no? At ngayon, kailangan na nire-remind kayo nito na bigyan ninyo ito ng panahon ngayon, bigyan ninyo ng oras ito, wag ninyong kakalimutan. Or pwede rin, ang trabaho ninyo, baka nag-insurance agent kayo, no? Baka yung career ninyo is related to selling insurance, or maybe sa office kayo, sa corporate office kayo ng insurance company. So, pwedeng ganon. So, good luck. Thank you for watching. Love and light. Namaste.